Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Stephen of Hungary and Saint Roch. Sa panahon natin ngayon, tila nangingibabaw na po yung tinatawag ni Pope Francis na throwaway culture, kung saan kapag po yung bagay o tao ay may pakinabang sa atin, ay ating itong hinahawakan, atin itong pinapanatili sa atin. Subalit kung nagamit na natin at wala nang maiaambag o maitutulong sa atin, ang bilis din nating bitawan o itapon. Kaya nga po sa panahon natin ngayon, ang dami nating kalat kasi ang bilis din natin pagsawaan yung mga gamit na meron tayo, at kapag napagsawaan natin, agad-agad natin itong itinatapon. Na maski po sa ating pakikipag-ugnayan, dala-dala natin ngayon yung kultura na ito. Kapag maganda pa, kapag komportable pa, panghahawakan natin. Kapag po nakakasakal, kapag nagamit na natin, napagsawaan na natin, ang bilis nating bitawan, itapon yung mga tao sa buhay natin, yung ating relasyon. Sa ating ebanghelyo ngayon, hinalakay po ang issue ng divorce, kung saan tinanong ng mga Pariseo si Jesus tungkol po sa kanyang pananaw sa divorce. At ang sagot ni Jesus, "Have you not read that from the beginning, the Creator made them male and female, and the Creator said, therefore a man shall leave father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Let no one separate what God has joined." Ang marriage po is a lifetime partnership between a man and a woman, of which it is ordered by nature to the well-being of spouses and to the upbringing of the children and to the education of children. Sa definition po natin ng marriage, may tatlo pong goods dito. Una po, yung bonum fidei, o ito yung unity, yung property of unity or exclusivity, kung saan sinabi, "A man shall leave father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh." One man and one woman. Yan lang po ang sacrament o ang kasal. Pangalawang good ay bonum sacramenti. Ito yung permanence or the property of indissolubility. And so, sabi dito, let no one separate what God has joined. Kung ano yung pinagsama ng Diyos, ito ay mananatili, ito ay pang magpakailanman, at walang sino man ang may karapatan na buwagin ito. And so marriage is a lifetime partnership between a man and a woman. Panghuli, bonum prolis or openness to having children at educating them as a vocation for parents, for couples. Kaya po maganda na ang pag-aasawa ay natural lamang na magkakaroon ng bunga ito. At yung bunga ng pagmamahalan ng lalaki at babae ay ang magkaroon ng pamilya. And it is through the family
that humanity continues. Sabi nga ni Saint John Paul II. And so, brothers and sisters, ang sagot lamang po ng Diyos ay pahalagahan natin kung ano yung kanyang regalong ipinagkaloob sa atin. Kapag tinanggap natin to, huwag natin sayangin, pagkos, pagkaingatan natin at atin tong pahalagahan, lalong-lalo na po yung pagsasama ng lalaki at babae sa sakramento ng kasal. Kung nagustuhan mo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.